Ano nga ba ang nangyari sa Mama Sapano at kung paano biglang nawala sa isang iglap ang buhay ng 44 na Special Action Force Units o ang SAF-44. 24 January 2015, alas 10 ng gabi. Dumating sa Mama Sapano ang hukbo ni PO2 Christopher Lalan. Isa siya sa mga miyembro ng 55th Special Action Company o SAC. Kasama nila ang 84th SAC Seabourn na nagsisilbing assault team na lulusob sa pinagtataguan ng rebeldeng sina Abdul Basit Uzman at Zulkifli Abdir o mas kilala bilang Marwan. Ang team naman ni PO2 Lalan ang magsisilbing blocking force o ang backup ng 84th habang tinutugis nila si Marwan at Uzman at sa pagalis nila mula sa lugar. Ang buong operasyon ay binigyan ng codeword na Oplan Exodus. May tuturing ito na isang importanteng operasyon sa pagsugpo ng terorismo sa Timog Silangang Asya dahil ang Malaysian na si Marwan ay isa sa mga most wanted terrorists ng Federal Bureau of Investigation. Eksperto rin siya sa paggawa ng malalakas na bomba na ginagamit ng iba't ibang teroristang grupo sa buong mundo. Bukod dito, siya rin ang pinaghihinalaang leader ng terrorist group na Kumpulan Mujahidin Malaysia na may presence sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sila rin ay parte ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah. January 25, 2:30 ng umaga. Pumasok ang 84th Seabourn Assault sa barangay Pidsandawan kung saan nagtatago ang rebeldeng si Marwan at ang kanyang mga kasama. Ito ay kalapit barangay ng Tukanilapao kung saan maghihintay ang 55th SAC o ang blocking force. Isang ilog ang nagdi-divide sa dalawang barangay at isang makeshift na tulay gawa sa niyog at bamboo ang nagko-connect mula sa National Road. Pagtawid ng ilog ay mararating ang isang cornfield na nooy na harvest na. Ilang metro papasok sa cornfield ay isang kubong pinagtataguan ng mga rebelde. Maingat na linusob ng 84th SAC assault team ang kubo kung saan pinaghihinalaang nagtatago si Marwan. Pinalibutan nila ang kubo at saka pinaulanan ng bala hanggang sa makitang positive na nila itong napatumba. Si PO2 Christopher Lalan kasabay ang ibang miyembro ng 55th ay hinihintay ang progress ng 84th assault sa cornfield malapit sa makeshift bridge. 4:30 AM. Nakatanggap ang commander ng grupo ni PO2 Christopher Lalan ng isang text message na nagsasabing, Mike 1 Bingo. Iyon ang senyales na napatay ng 84th si Marwan at nakumpirma nila na siya nga talaga ang nagtatago sa kubo. Tahimik ang grupo pero lubos ang saya na naramdaman ni PO2 Lalan dahil naging matagumpay ang kanilang napaka-importanteng operasyon. Ngayon ay kailangan na lang ng 84th na dalhin ang bangkay ni Marwan sa base nila sa bayan ng Mama Sapano. Dahil ang mga putok ng 84th ang kanilang narinig mula sa kanilang posisyon na may konting resistance, akala nila na madali na lang silang makakauwi sa kanilang mga pamilya. Doon pa lamang nagsisimula ang kanilang kalbaryo. Ang initial na plano ng tropa ay dalhin ang katawan ni Marwan para ma-identify ito. Subalit, di nila agad nadala ang bangkay ni Marwan palabas dahil rumisponde ang mga nagpoprotekta kay Marwan. Sila ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Dahil sa mapanganib na sitwasyon, nagpasya ang mga troopers na putulin na lang ang daliri ng napatay na target. Pikturan ang katawan nito at iwan na lang sa kubo. 5 AM. According sa plano ng Oplan Exodus, dadalhin ng 84th yung katawan ni Marwan tapos makikipag-rendezvous sila sa 55th. Ngunit, bago pa man sila makaalis sa kubo, bigla silang pinaulanan ng putok. May isang grupo pala ng MILF ang pumagitan sa 84th at 55th. According sa account ni PO2 Lalan, sinubukan nila na tulungan ng 84th pero sila rin ay pinaulanan ng mga bala ng dalawang grupo ng rebelde mula sa kabilang side ng ilog, ang ikalawang grupo ng MILF at unang grupo ng BIFF. Dahil sa posisyon ng 55th na malapit sa ilog at mas mababa kumpara sa location ng pinagsamang puwersa ng MILF at BIFF, hindi sila agad naka-return fire sa unang grupo ng MILF na kinalaban ng 84th. Nagmistulan din silang sitting ducks sa taniman ng mais kasi ang mga putok ng kalaban ayon sa account ng nakasurvive
ay galing sa puno ng niyog. Dito na nagsimula silang mamatay isa-isa. Ayon sa account ni Pio Tulalan, nakita niyang binabaril ang kanyang mga katropang naging matatalik na niyang kaibigan. Sinubukan rin niyang tanggalin ang kanyang Kevlar dahil sa bigat nito at nangangawit na rin ang kanyang mga braso dahil sa panay na pagputok ng kanyang baril. Naramdaman rin niya na nagnanumb na ang kanyang likod, pero tuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban sa mga rebeldeng grupo. Nang nakita niyang paubos na sila ng mga katropa niyang taga 55th, nagdesisyon si Pio Tulalan na isalba ang kanyang sarili dahil kung hindi ay siguradong mamamatay din siya. Iniwan niya ang kanyang armor at sinisid niya ang ilog. Nakita umano siya ng rebeldeng sniper at pinagbabaril ng 2 beses. Sumisid siya ng mas malalim upang matrik yung sniper at maakalang natamaan siya. Nang marating niya ang napakaputik na pangpang, ay nagtago siya sa mga water lily habang iniisip kung paano siya makakaalis. Naiwan niya ang kanyang baril sa kabilang bahagi ng ilog dahil naubusan na siya ng bala. May natagpuan siyang mga rebelde na naghahanap ng baril at nung nakita siya ay hinabol siya ng mga ito. Tumakbo lang ng tumakbo si Pio Tulalan hanggang sa naligaw niya ang mga rebelde. Bago mag-alas 6 ng umaga, nag-text ang SAF sa Army 6th at nanghingi ng tulong. Nalaman nito ng 45th at nag-volunteer na sila ang rumisponde. Ngunit, nung papalapit na sila sa lugar ng engkwentro ay pinagbabaril sila ng ikatlong grupo ng MILF at isa na namang grupo ng BIFF. Ayon sa account ay di sila nakalapit sa 55th. Bandang alas 8 ng umaga, nagdesisyon ng AFP na i-deploy ang kanilang mga tangke. Ngunit hindi nila alam kung saan itututok ang mga baril nito dahil sa ingay ng mga nagbabarilan. Hindi nila mapinpoint kung saan ang location ng mga SAF at mga rebelde at ayaw rin nila magkamali ng pagkawala ng mga putok. 9 a.m. Dumating ang reinforcement ng AFP. Ngunit hindi rin masabi ni SAF Director Getulio Napeñas ang location kahit na mahigit sa 4 na oras na nung magsimula ang engkwentro. Ayon sa eyewitness account at account ng SAF, mahigit kumulang 1,000 na combined forces ng mga rebelde ang sumalubong sa SAF laban sa 38 na 84th SAC at 36 na 55th SAC. Alas 11 na ng umaga nang ma-rescue ng AFP ang 84th Assault Force. Ayon sa AFP, nais nilang tulungan ang operasyon ng SAF-PNP, ngunit hindi nag-share ng information ang SAF-PNP ukol dito. Marami sa kanilang equipment ang naka-standby at nakatulong sana sa pagsalba sa naipit na 55th. Napansin rin nila na may mahigit kumulang 300 na mga SAF commandos ang naka-standby 3 kilometro lang mula sa crossfire. Sa buong puwersa ng 55th SAC, anging si PO2 Christopher Lalan lang ang nakaligtas at nabuhay upang ikwento ang nangyari. 35 sa kanila ang namatay. 9 naman ang namatay sa 84th SAC. Bukod sa overkill at pag-murder sa SAF-44, pinagnakawan pa sila. Tinangay ng mga kalaban ang mga baril, helmet, uniform, pati na mga cellphones at personal na gamit ng mga sundalo. Lumabas din sa autopsy results ng fallen heroes na sniper bullets ang pumatay sa karamihan sa kanila. 26 troopers ang namatay dahil sa fatal wounds mula sa tama ng bala sa ulo, leeg at iba pang bahagi ng katawan. Ang theory, malapitan silang binaril. Maaari ring tinanggal ang bulletproof vest ng mga ito dahil ilan sa kanila ay may tama ng bala sa dibdib. Maliban sa 44 SAF commandos, 17 members ng MILF at 3 sibilyan ang nasawi sa engkwentro sa Mama Sapano. Kagaya ng bawat giyera, may nananalo at natatalo. Nanalo man ang kapulisan sa pagkapatay sa leader ng kalaban, di naman nila ganap na nakamit ang tagumpay dahil sa malaking puwersa na nawala sa kanila. 5 taon na ang nakalilipas pero hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa SAF-44. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang totoong nangyari sa Mama Sapano. Habang patuloy sa paghanap ng hustisya, huwag sana makalimutan ng mga Pilipino na saluduhan ang 44th Fallen Heroes at ang mga sundalong patuloy na humaharap sa giyera at walang takot na sinasalo ang mga balang ibinabaril ng mga terorista sa lupang kanilang sinilangan. Sabi nga sa lupang hinirang, sa manlulupig, di ka pa sisiil. Kaya naman ang mga magigiting na troops walang sawang nagbubuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas.
Ikaw, hanggang saan ang kaya mong ialay?